Yo, sa mga parts, may red light motor po sa kayo mga followers dyan. So ay mga par, titingnan natin kung sino mga ba dito sa mga ignition coil natin, kung alin yung may pinaka magandang output power. Kung sino sa kanila ang mas maganda na gamitin na for racing, for daily, di ba? Siyempre gagamitin natin ng tester, di ba? Hindi lang hula-hula. Siyempre par, diretso na tayo sa secondary windings. So yung output power kagad yung kukunin natin. Kung sino sa kanila yung may pinakamataas mag-generate ng power. Kasi para yung primary, ito yung primary. So dito kasi natin makikita kung okay pa yung ignition coil natin. So lalagyan natin yung positive dito at yung negative. So kailangan hindi ka lumampas ng 2 ohms. Pag lumampas kasi ng 2 ohms, yung reading sa tester natin, ibig sabihin sira ng ignition coil mo. Kailangan mo na magpalit. So kailangan mababa yung resistance ng primary mo para ibig sabihin gumagana pa po siya ng maayos. Pero syempre dito naman sa secondary windings, dito natin makikita kung gaano kalakas magbigay ng generate ng power yung secondary. Kasi ito po yung nagbibigay talaga ng power papunta sa spark plug natin, yung secondary windings natin. Mas mataas sa numero, mas mataas mag-generate ng power yung iyong ignition coil. So diretso na tayo kasi lahat naman to para gumagana. Lahat to gumagana ng ignition coil kung ito. So ililista natin kung sino sa kanila may pinakamataas na reading sa secondary windings. So ilalagay ko na lang sa comment para maintindihan nyo kung bakit dito nakikita sa secondary windings yung kanilang pwedeng mag-generate ng mas mataas na power sa kanila. So unahin natin si BRT para makita natin kung ilan yung kaya niyang ibigay na ma-generate na power sa kilovolts. So ayan, siyempre gamit natin ng tester. So nakalagay na po yan sa ohms. So automatic na kasi ito par, ang gamit natin, hindi yan na mumuray na multi-tester, kaya magandang gamitin yan. So ayan, yung positive lalagay lang natin sa pinakadulo, and then yung negative naman sa ground. So ayan par, meron tayong 8.77. So mataas na yan par, sa mga racing coil par, mataas yan par. Sensya na kayo, wala kasi tayong phyto kaya hindi natin makita kung mataas din yung phyto. Kung meron kayong tester, subukan nyo par kung mas mataas ba siya kumpara dito sa BRT. 8.77. So ilagay natin 8.77. So si BRT is merong 8.77. Sabihin mataas yan par. It can generate up to 40,000 kilovolts. Par? So sundan naman natin to. Ito par, 130 pesos lang to locally. So ito yung gamit ko ngayon. Sumasagad ako ng 160 kph na kahit 130 pesos lang. Ito naman si BRT is 500 pesos lang to. Tingnan naman natin ngayon si locally, made in Thailand ito para so 130 pesos lang. 130 pesos, tingnan natin kung ilan yung reading ito sa kilovolts. Locally 7.18. So mataas din par. 'Di ba? Para din siyang racing coil par. Hindi nalalayo sa BRT. 7.19. 7.18 ba yun? 19. 7.18. 18. So, pangalawa si locally. Made in Thailand paro. Malakas. Para kang naka-racing ignition coil din. Diba? So, pangalawa siya kay BRT. Pagdating sa mag-generate ng power. Malakas. Ito naman si Apido. Tingnan natin sa Apido. Kung ilan naman ang kayang i-generate ng power nito sa spark plug natin. Par, mababa si Apido, 5.94. diba? Parang halos stock lang. So si Apido is 5.94. So baliktad dito, 5.94. Si locally is 7.18. So mataas par si locally. Sunod sa Apido. Ito naman tayo para sa stock. Ayan, stock. Sa mga sabi na hindi nila ramdam yung pagkakaiba ng racing coil sa stock kasi po hindi nyo ginagamitan ng tester kaya hindi natin makikita yan. Pero malaki po ang pagkakaiba niya pagdating sa output power. Kasi yung stock par may for safety purpose yan. Kaya nasa tamang limit lang, average lang si stock. Sa tingin ko hindi ito maglalayuan sa kasi Apido. Yan, stock. Tingnan natin si stock. Si stock ay mayroong ang gamit kong cable dito hindi na hindi na stock kaya
Ayan, saan natin kakabit dito. Ayan, si stock dito, si stock. Si stock ay merong 6.43. Magalaw. 6.41. Kita mo? Mas malakas pa ng konti si stock kumpara kay Apido. 6.41. So ayan par. So ang pinakamalakas sa kanila si BRT. Nagkokosto ng 500 pesos. Pumapangalawa si locally made in Thailand, 130 pesos. Pangatlo si stock. O diba? Mas malakas pa ng konti si stock kumpara kay Apido. So si Apido talaga is halos same lang siya ng stock. Ano po? So hindi po talaga siya pang racing din. Ano po? Pero malakas na rin yung output power. It can generate up to 25,000 to sabihin natin 25,000 kilovolts to 30,000. Same lang sa stock. Pero yung mga racing coil par, it can generate up to 40,000 kilovolts. Diba? Ito, same din to ng locally. Diba? 130 pesos sa mga nagtatanong dyan na budget meal. Ito par 130 pesos par, pero para ka na rin naka racing coil. Diba? Made in Thailand. O, diba? Ayos na ayos. So ibig sabihin, ayan, si BRT 8.77, si Apido 5.94, si locally 7.18, at si stock ay 6.41. So ibig sabihin, itong dalawang to ngayon may pinakamagandang mag-generate ng high voltage sa ating motor, BRT at si locally. Ayan. At ito halos same lang po yung dalawa. So, ayan. Alright. Lagay ko lang sa comment para maintindihan yung pinagsasabi ko. At least nakikita nyo sa tester na ginagamitan natin para maintindihan nyo. Alright. It's Mega Red Light Motor. Ride safe, play safe. Right. Hindi pwedeng hula-hula lang. Kailangan gamitan talaga natin ng tamang panukat para malaman natin yung katotohanan. Alright.